Samahan niyo po ako at buksan ang inyong mga Bibles o mga Biblia sa aklat po ng unang Korinto chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. First Corinthians chapter 9 at magsisimula po tayo sa verse 15. But I have made no use of any of these rights, nor am I writing these things to secure any such provisions. For I would rather die than have anyone deprive me of my ground for boasting. For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting, for necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. For if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I am still entrusted with a stewardship. What then is my reward? That in my preaching I may present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law I became as one outside the law, not being outside of the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I might share with them in its blessings. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit. Humihingi kami ng tulong. Ang kaisipan namin ay patuloy niyo pong tulungan na maunawaan po ang inyong mga salita at dumaloy ang mga katotohanan po ninyo hanggang sa aming mga puso. Upang sa gayon kami ay tumugon ayon sa inyong katotohanan at kami ay makalakad ng may kabanalan at ayon sa inyong mga salita. Tulungan po kami and we would understand the Apostle Paul kung paano po niya isinabuhay ang inyong mabuting balita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Ang manggagawa po ng Diyos were serving the Lord. Usually, unang hakbangin is, kaya nagpapastor sila, karamihan po, no? Karamihan. They want to serve and share the gospel. Yun po yung pinaka-basic. Minsan merong hindi ganon ang nagiging pananaw. Merong pinapupunta sa Bible school dahil gusto ng parent. Yung tatay ay frustrated pastor and then encourage others o yung anak niya na maging pastor. Then they do that. Parang ganon din kahit po sa pang-araw-araw na pagkabuhayan ng mga tao. Merong mga iba na frustrated sila sa isang kurso and then they encourage their children to do yung course o tahakin nila ang kurso na nais nila in the past. Then they will be good in that. Iba-iba po yung mga forms po nito. Kahit po sa ministry, meron pong ganon. Even sa time ni Paul, meron pong mga ganon. But when you are a public servant,
merong tanong at may tatanong sa iyo patungkol sa iyong ministry. Mga kapatid, patuloy natin pag-usapan ang paghahalimbawa po ni Apostol Pablo sa kanyang pag-ibig. Minister example of love. Yung unang bahagi which we've been taken up, his position, that is in verse 1 and 2. And then his rights, that is in verse 3 to verse 14. His denial, papalitan ko po yung verse 15. Okay, yung verse 16 hanggang verse 23, his purpose. And then yung verse 24 to 27, his illustration. Hihiwalay ko po yung 24 to 27. Mas maganda na siyang i-connect. Kaya lang with a lot of preachings happened sa verse 24 hanggang verse 27. Minarapat ko na hiwalay ko na lang po siya so that I could deal with the preachings na ginawa po ng marami sa verse 24 to 27 and how it is connected sa mga talata. Yun na lang po yung gagawin ko by next time na ako po yung mangangaral. Kaya ihiwalay po yan. I will be just taking up his denial and his purpose. Hindi ko na sila paghihiwalayin dahil sa kanilang koneksyon ng mga talata. Yan pag-usapan po natin. Merong linya po dyan na medyo off ang pagkakalagay. Ano po? Mapapansin niyo po yung verse 15. Merong linya na parang mali yung pagkaka-align. Ano po? Babasahin ko po yung verse 15 para maintindihan niyo ako. Pagdating ko po doon, ay di-discuss ko po siya. Sabi ng verse 15, "But I have made no use of any of these rights, nor am I writing these things to secure any such position." Hindi po yan yung issue. Yung issue ay nandun sa susunod. Ito na. "For I would rather die than have anyone deprive me of my ground for boasting." Di sila tugma, no? Pansinin niyo pong mabuti. Hindi po tugma yung line. Wrong grammar siguro si Paul. Hindi po siya tugma. Pansinin niyo pong mabuti. Ulitin ko po, no? Subukan ko sa Tagalog kung nailagay po nai-translate nila ng maayos. "Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito, ni hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gayon ang mangyari sa akin." Ito na po yung line. "Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang saysay ng sinuman ang aking pagmamalaki." Di sila tugma, no? Yung sentence po na huli o yung pag-uusap na huli, mas mabuti pang ako'y mamatay kaysa mawala ang aking pagmamalaki. No, parang hindi po siya tugma doon sa nauna. Mukhang hindi talaga sila tugma. Mukhang hindi sila related masyado yung pong line. Baka sabi, "Pastor, mali siya." Bagdating ko na lang po doon, then ay magda-dive po tayo, ano. Pinoproblema ko po kasi bakit mas mabuti pang mamatay siya kaysa mawala yung kanyang kayabangan o yung mga bagay na kanyang ipagmamayabang. Anong ipagmamayabang niya na kung mamamatay siya o yung provisions? Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa wala akong kainin? Okay, pwede yon. Pero yung ipagmamalaki, alam niya yung issue niya, hindi po parehas tugma po yung line. Simulan muna po natin ang discussion niya sa verse 15. Ito po yung denial po ni Paul. Ano ang rights ng isang apostol o manggagawa po ng Diyos? Ang mga linya sa pagkakaroon ng karapatan ng isang manggagawa ng Diyos, like an apostle, common po ito. Yung inilagay po ni Pablo, hindi po ito simply, "Pastor, are those simply applied to Paul as an apostle?" No. Pangkaraniwan po yung pagkagamit niya. Hindi na ito sinasabi na
Hindi natin ito ay sinasabi na yung karapatan na nandun sa verse 3 ay hanggang verse 14 ay for apostles lang. Uh, General po yung kanyang paggamit, then it could be used also to the ministers. Una, si Pablo ay apostol ng Diyos, is a send out as manggagawa po ng Diyos. Yung susunod yung kanyang karapatan. Sa pagka inaral natin, pag tinitingnan po natin yung mga karapatan, it is customary. Pangkaraniwan po yan. Pagka naglagay ka ng priest, then you provide for the priest. Huwag natin sabihin ito yung mga issues, sabi ng mga tao, pag nagpastor ka, nagpapayaman ka. Tinanong po yung madre dyan, sabi nung isang teacher, kasi may estudyante yung teacher, pastor, masteral degree, may pastor, tapos mayroong madre. Nagpapakilala, tapos nagpakilala yung pastor. Siyempre yung madre, alam niya madre kasi nakabihis na madre. Sabi na pagka pastor, hindi tinira yung sinabi yung pastor. Sabi na yung sa pagmamadre may pera po, sabi na wala po. Sa pagpapari meron. Hindi po kayo makakahanap ng paring mahirap. Kahit po sa pagpapari sa Pilipinas, there is also politics. Kapag kaibigan mo si Among, ilalagay ka ni Among sa schedule na maraming uma-attend. Pansinin niyo po yon. Kung sanay kayo sa traditional church, yung naka-assign sa pinakamaraming tao, kaibigan po yon ng bishop. Pag di ka kaibigan ni bishop, lalagay ka sa 2:00. Yung mga oras na walang uma-attend. Kaya maganda yung mga una, pagdating mo ng 4 to 5, wala rin. Kasi yung matatandang nagdo-donate, nasa umaga. Kaya pag nandun ka, yun. Pag in-schedule ka ng piyesta, the more you gain. Ano po. Then sa pagpapastor, akala nila, pagka nagpastor, yayaman. Depende kung saan ka nandun. Kapag nandun ka sa health and wealth, yayaman ka, yung church mo hindi. Ikaw lang mayaman. Okay? Pagkaraniwang ministry, hindi po ganon ang kayamanan para sa ministry ng simbahan. Kapag dumami ka na ng pera, we will be questioned. Kapag yung pastor nag-birthday yung apo tapos merong celebration at maganda yung celebration, si pastor nagpayaman and doing those things. It's part of it. Tatanungin ka. Pero yung general rule, we provide for ministers. Pag priest, we provide for them. Kahit po sa pagan practice. Sa batas ni Moses, sinabi din yan, you should not muzzle an ox. Sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo ang bagay po na yan. At yun din po yung customary principle na ginagamit po kahit sa farming. Ang farmer ang unang makikinabang sa kanyang mga ani. Therefore, we don't say dapat yung pastor ay gagapang sa hirap at gagapang sa lusak kasi pastor and live by faith. Isang kaya napulot yun. Pag Bible na pinag-uusapan, wala pong ganon. Okay, pero yung pastor pag nagpayaman, yun na po yung pinakamalaking problema. And then sabi ni Paul, I have all these rights. Meron akong itong karapatang ito ay dapat sa akin. Kaya lang sabi na sa verse 15, but I have made no use of any of these rights. Hindi siya humingi ng tulong para sa mga Korinto para bigyan po siya. Sa kanyang pagmimisyon ayon sa kanilang pag-aaral, ay nagpumilit si Pablo na siya ay mag-provide para sa kanyang sarili at sa kanyang gawain. Especially, may kasama siya, Barnabas, kahit na naghiwalay sila ng landas and serve in a different areas, si Bernabe ay naggumawa din ng mga tolda para siya ay merong pang-finance o pang-finance sa kanyang gawain. Though, si Bernabe ay mayaman, but he has to make tents.
Ano po, ito yung isa sa mga donor ng properties, binigay sa simbahan, tapos binigay lahat yung pagkabenta. Gumaya si Ananias sa Sapphira, tapos nangupit naman sa sarili nilang donation, and then it works. Kaya mga kapatid, they work on that. Kasi sinabi na hindi kami humingi sa inyo, hindi kami nagpatulong. Pero, si Pablo hihingi para sa iba, hindi para sa kanya. Hihingi siya ng tulong para sa Jerusalem Church, hindi para sa kanyang sarili. Dahil sa panahon po ng pagkakasulat ng Korinto at ng unang bahagi po sa panahon po ng New Testament, ang simbahan ng Jerusalem, kahit siya ay sending church, isa siya sa mahirap na simbahan na meron. Kaya nagsusolicit yun, baka pwede kayong tumulong sa Jerusalem Church. Therefore, collection should be made on the first day of the week. Yun po yun nandun sa chapter 16. Kaya pero si Paul, sabi na, hindi ako humingi sa inyo sa pagmimisyon. Ang Philippian Church nagpapadala po kay Paul for a mission. Pastor, hindi pa maganda na yung mga missionary simply i-provide nila ang kanilang mga sarili? Pwede. Pero, let's try to think sa gagawin po ng manggagawa po ng Diyos. We want them to do Bible studies. We want them to talk to people and share the gospel. How would they do that? Paano po nila gagawin po yun in this past world? Tingnan niyo po, no? Sa panahon po ni Pablo, merong mga panahon at oras na yung mga tao nagpapahinga lang. Halimbawa, sa Corinthian community, merong panahon na makikinig lang sila ng chismisan at debate. At halos lahat ng tao nandun. No one is working. Simply listening sa mga bagay po na yon. And then on the Sabbath, meron siya mga privileges na pwede siyang mangaral pagka-Sabbath. Sa atin, how would a minister provide for himself? At gusto natin gumawa siya ng ministry on the same din, on the side. Paano niya gagawin lahat po yun? And then kung magiging regular na yung kanyang pangangaral every Sunday, how would he prepare a message? Nakikita ko sa mga pastor na naglalaro lang ng ML throughout the day at tapos magpipreach ng Sunday. Sabi ko, kailan ko kaya magagawa yan? Maglalaro lang ako tapos Sunday, mangangaral na ako. I wish I could. Hindi ko po gusto maglaro ng ML, by the way. Nung bata sana ako, Pac-Man boys kami. Siyempre, ayun nyo na yung Pac-Man, mabagal. Nung panahon po namin, mabilis po yun. Though mas gusto namin maglaro kami ng basketball at ibang bagay kesa doon. But, can you imagine that? Di ba mas masarap manood ka na lang ng sine ng buong linggo tapos meron ka ng illustrations and kuha ka na lang ng libro tapos ipiprint mo yung book with all outlines. Kaya nga nauso yung pulpit outlines for busy pastors. Modern po yun. Meron pang mas luma doon. Ang tawag ng mga Baptist is the golden nuggets. You have 1,000 outline. Kaya sabi nila, kung meron kang 1,000 outlines, you'll preach after 3 years. 365 lang naman yun eh. After 3 years, balik ka sa first outline, hindi na nila naaalala yun. Diba? Kahit nga yung last week, minsan din na natin alam ano ba yung topic last week. Mga ganun mga bagay, mga kapatid, pwede siyang dayain kung gusto mo. Ngayon marami ng online outlines na pwedeng bilhin. But I can give you 1 gigabyte, 10 gigabytes books kung gusto niyo po, kaya lang sa computer niyo po siya ilalagay. Di ko alam kung may outlines na, but merong commentaries po ito na magagaling na commentarista nakalagay. Kaya mga kapatid, sabi ni Paul, kaya pag sinabi natin, kailangan yung pastor ay tent making tapos he'll go on mission, mahirap po yun.
the church should help and provide para sa mga missionaries. Kaya lang maraming mga pasaway, they just send themselves. Pag-graduate nila ng 6 months sa Bible school, and then they send themselves. Pagdating doon, di nila alam kung anong ipipreach. Hindi pwede. Minsan nakala nila, pastor, ang ipipreach lang is the gospel. Yes. Kaya lang ang gospel ay connected sa Genesis 1 and 2. Ang gospel connected din po siya sa lahat ng mga libro ng Old Testament. Akala lang iba is the gospel is sa kanya lang. Kaya nga hindi sila gumagamit ng Old Testament. Does the gospel connected to Genesis? Yes. We believe that the covenant starts in Genesis 2. At hindi po 3. Ang covenant ay nagsimula ng Genesis 2. Nung sinabi ng Diyos, gawin mo to, wag mong gagawin ito, and you will stay in the garden. Following the covenant of the Lord will make you stay in His presence. Naghiwalay ang chapter 3. Paano sila babalik sa kanyang presence? There's another covenant. God will send His servants. Kaya hindi po madali ang trabaho ng misyonero at manggagawa po ng Diyos and how they would connect sa kanilang community. Kaya sabi ni Paul, hindi ko kinuha to. Kaya nga nung tingnan niyo mabuti po yung pagkakalagay ng verse 15. Basahin ko ulit sa Tagalog. Ngunit hindi ko ginagamit ang alinman sa mga karapatang ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gayon ang mangyari sa akin. Hindi niya sinusulat ang 1 Corinthians 9 para siya ay bigyan. This is the denial of His provisions. Pwede pa siyang mag-require. Pwede po. Depende kung church ang iyong hihingan. Merong grupo na chaplain sa mga tarem. Hindi po ito yung mga chaplain na nasa, didefine ko lang po. No? Meron pong mga chaplain na nasa military. Militar po yun at ginawang chaplain. Okay? They work as spiritual leader ng mga military. Hindi ko po alam sa definition nila kung 4 lang o ilan lang po yung chaplain. Yun po yung chaplain. Military ka na nag-work as spiritual leader ng mga sundalo at pulis, ang tawag sa iyo chaplain. Ang sweldo mo ay galing din sa gobyerno. Okay? Considered kang military, chaplain ang iyong posisyon. Okay? At may rank din po sila, but your main task ay spiritual leadership. Ganon din po sa PNP, meron silang ganon. Pero may grupo sa Pilipinas na gumawa silang pangalan nila chaplain. Okay? Sa kanilang definition po yon. Hindi sila under ng government. Sinabi ng mga chismoso, meron tayong 1% na hindi ginagamit ng mga munisipyo at yon ay pwedeng ibigay o ibinibigay yon sa chaplain. Kaya merong mga pastor sa mga tarem, pumunta minsan sa munisipyo, pumunta sila kay mayor at sa treasurer's office, kinukuha yung 1% budget ng munisipyo. Hindi siya binigay ng munisipyo. Ito po ay kabaligtaran ni Apostol Pablo. Hinihingi mo yung budget ng gobyerno samantalang ikaw ay hiwalay sa gobyerno. The church and the government are separate. Hindi ka pwedeng humingi ng budget mo dun. Ikalawa, hindi pala para sa chaplain yung 1%. Ayon sa isang dating administrador sa probinsya ng Cavite, sabi na po, hindi, yung 1% is not allocated para sa chaplain. Sabi ko, para saan yun? Kung meron kayong activity, pwede kayong magpatulong sa gobyerno at gagamitin yung 1% para sa inyo. Halimbawa, meron kayong project sa community. As the government, kukuha sila doon sa 1%,
ibibigay sa inyo kung gusto niya. Sabi namang isa, binibigay po namin yun sa mga disabled. Pag may disabled, hihingi ng tulong, then bibigay nila yung 1%. O doon sa 1% sila kukuha, hindi siya para sa chaplainan ng Pilipinas. Wrong info, wrong chismis, brought kahihiyan sa mga pastor sa mga tarem. Akala nila yung mga pastor sa mga tarem humihingi ng 1%. Sila lang po yun, mga chaplain. Kaya magkakasama po yun, no? Mga grupo na yun, mga chaplainan ng kanilang mga sarili. Ano po? I don't defend myself, but nadamay na yung pangalan ng, kasi pastor ako eh. Kaya ang tingin sa amin, mukha kaming 1%. Tapos merong nagtuturo sa pulis, pagkatapos niya nagturo, sabi niya, humihingi siya ng pamasahe sa pulis para sa pagpunta at pagbalik niya pag nagtuturo siya ng Thursday. Tinanong ng pulis kung pwede na nilang tanggalin. Tinanggal na po. Kaya huwag kayong magtaka bakit ako nadagdag dun sa pagtuturo sa PNP. Meron pong mga humihingi talaga. Kahit po sa Tarlac, merong pastor, humihingi sila ng pera sa kampo para pamasahe po nila. Okay, kaya sabi nila hindi tayo humihingi ng pera sa kapulisan. We're there to teach and preach. Ganun po mga problemang nakapasok. Pero si Paul sabi na hindi ako humihingi sa inyo. Kahit na Christian kayo ngayon, ito pa yung punto po ng ikalawang linya, hindi po ko humihingi sa inyo. Kaya sabi niya, mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa hihingi siya sa kanila. Tapos yung in between, mga kapatid, yung I would rather die. Tapos pagdating niya dun sa Dan, ayon sa mga nag-aral po nung Greek nito, magkahiwalay talaga siya, sabi niya. Ang idea nito ay magbabasahin na lang ng mga tao yung idea in between. Kaya yung pananaw ni Pablo in between, sila na lang ang mag-isip. Common po yung mga commentators dito, no? Nung isinulat ni Apostol Pablo yung "For I would rather die", punong-puno daw siya ng emosyon. Ayon sa pagkakalinya po niya sa Greek. Hindi na niya matuloy yung kadugtong punon. Mukhang huminga muna ng malalim si Apostol Pablo. And to prevent himself na magmumukha siyang nangihingi sa mga Korinto, that's why he stopped writing. Kung meron siyang kasama nagsusulat, they pause. Mukhang binuhos muna ni Apostol Pablo yung kanyang emosyon dito. Then stop. Ganun daw yung pagsusulat po ng mga Greko. Pagka meron siyang in between, tas bigla siya nagpalit ng topic, emotions is too involved dun sa kanyang pagsusulat. Malamang-lamang, gusto na sabihin sa kanila, ayoko humingi sa inyo at hindi ako hihingi sa inyo. Mamatay na lang ako kesa hihingi ako sa inyo. And then nung ipapasok na yung second line, ibang-iba na po siya, hindi na siya related dun sa una. Kaya ganun po yung sinasabi ko, hindi tugma po yung dalawang line. Yung sinabi na, "For I would rather die than have anyone deprive me of my ground for boasting." Di walang kaugnayan, ano? Kung lilinyahin po natin yan, for I would rather die than ask you for support. Pasensya na kayo, yun lang po yung kaya kong i-grammar dyan. But, mamatay na lang ako kesa humingi ako ng tulong sa inyo. Yun po yung pinakamalapit na Tagalog na pwede kong maisip. Baka meron po kayong ibang maisip na line po dyan. But, yun lang po yung pwedeng dapat na connection po niya. No? Kaya lang, iba yung connection talaga eh. Don't have anyone deprive me of my ground for boasting. Nag-break siya, mukhang umiyak muna siya.
And then pagbalik niya, nag-isip siya ng linya na hindi siya magmumukhang hihingi para sa kanila. Ano naman ang ipagyayabang niya? Mga kapatid, malinaw po si Apostol Pablo na ang pride ay hindi dapat. Samahan niyo po ako sa chapter 1, verse 31. Sabi po ng verse 31 ng chapter 1 ng 1 Corinthians, "Let the one who boasts, boast in the Lord." Huwag tayong magyayabang. Kung magyayabang tayo, ay para sa Panginoon. Anong kanyang ipagyayabang? Mga kapatid, babalikan na lang natin yung ano yung bagay na kanyang ipagmamapuri, ipagmamalaki. Okay. Balikan ko na lang po yung pagmamalaki, we'll go on dun sa kanyang purpose or reason. Bakit niya ayaw tanggapin at hindi siya umihingi para sa kanyang karapatan bilang manggagawa ng Diyos? He denied it. Ito po yung kanyang layunin, ang kanyang purpose. Verse 16. "For I preach the gospel that gives me no ground for boasting." Bakit? "For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel." Ito yung pinakalayunin ni Paul. Ang layunin ni Pablo ay ipangaral ang salita o ang mabuting balita ng Diyos. Pag pinag-uusapan po natin ng ministry, ito po yung pinaka-ministry natin, is to share the gospel. Kung mamarapatin po ninyo, ang pinakalayunin po is iparating sa lahat ang mabuting balita sa inyong lahat, sa lahat ng tao. Bakit? And this is the purpose. Gusto natin mailipat ang mga tao sa kanilang lumang relasyon sa isang bagong relasyon. Ang isang tao na wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay nasa isang relasyon at mahigpit na relasyon. Anong relasyon yon? Ang demonyo at ang tao. Ulitin ko po. Kapag ang tao hindi pa siya nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay nasa isang relasyon. Ang diablo at ang tao ay best friend. At nagmamahalan ng todo yan. Kung huwag kayong magtaka, bakit pag pinag-uusapan ng mabuting balita, ang wala pang pananampalataya kay Jesus Christ, hindi interesado. Kahit nandito sa loob ng church. Ano ang focus o ano ang tinutuon ng kanyang kaisipan? Wala lang, katawan lang niya. Tinatamad. Ayaw makinig. Pagbata, ihi ng ihi. Kahit inihi na niya lahat ng inunom niya mula kaninang umaga, iihi pa rin. Bakit? What purpose? Ayaw niya makinig because the devil is holding him too much at siya akap na akap sa demonyo. When we share the gospel, pag binahagi po natin ang mabuting balita, gusto natin yung karelasyon ng demonyo ay ililipat natin sa isang relasyon and will be with the Lord. Hindi ito isang reliyon. Nalilipat ka ng reliyon, tapos sa reliyon ay ang pinakapangit, pag napunta kayo sa maayos na simbahan, ang pangangaral, 1 oras. Kasi pastor, mas maganda yung kumanganta lang tayo eh. Oo. Pero paano natin maunawaan yung gospel? Paano ka maililipat mula sa relasyon mo sa demonyo at ililipat ka sa relasyon sa Diyos? Kaya nga habang inaaral, pag tinuturo sa iyo ang salita ng Diyos, may humihila sa iyo. Sarili mo at ang demonyo. But you wanted to be there. Kaya ito po yung gustong gawin ni Apostol Pablo. Sabi na, kung meron akong gagawin at ipagyayabang,
And that is ang pagtuturo at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gusto, pwede bang malilipat sa relasyon yung mga tao by my good works? Siguro. Pero paano niya malalaman ang kaligtasan by your good works? Lang. Kung good works lang, pastor, okay lang ba? Sa akin hindi. Kung mabait ka, paano niya malalaman ang mabuting balita? Mabait si Paul, a Pharisee. In terms of the law, I'm a Pharisee, sabi niya. Mahigpit po yun. Pag magsimba po ng pagkasabat nila, magsisimba talaga sila ng maayos. Sa Pilipinas, pag linggo, saan yung iba? Easter Sunday, the risen Christ ang topic. Nasaan yung mga tao? Sa dagat. O, pagkapangpangan, dagat po yun. Karamihan sa amin, pupuntang dagat. Alam niyo bakit? Kasi puyat kami. Pagka sa traditional church ka, from Wednesday, puyat na yung mga tao. Kahit hindi ka bumabasa ng pasyon, mapupuyat ka dahil madaling araw kakanta yung mga sintonado dun. Sila makakarinig, pero magigising ka dahil masama ang tunog. At malakas pa naman yun hanggang kanto. Sana kung kabilang kanto ka at meron din kaming kabila doon. Maingay. And you'll be disturbed. Other than that, gusto mong makita yung pinaparusahan nila yung sarili nila. Kaya mga kapatid, it's paglinggo, anong gusto nyo? Di ba masarap na sa ibang lugar? And then the gospel, pag sinabi na, malalaman mo lang ang mabuting balita until somebody say it to you. Excuse me. Hindi po yan maririnig ang gospel by simply with the good works. At kung good works lang ang basihan natin ng mabuting balita, huwag na tayong mangaral ng salita ng Diyos. It will be safer for your life. Pero hindi ka nun. Sabi ni Paul, ito yung kung may magpapayabang ako, ito yun. Sabi niya, woe to me if I do not preach the gospel. Sumpain ako pag hindi ko pinangaral ang mabuting balita ng Diyos. For if I do this of my own will, I have a reward. Ito na naman no? Meron akong reward kung gagawin ko to sa aking kalooban, sariling kalooban. But if not of my own will, I'm still entrusted with the stewardship. Ang tingin ni Apostol Pablo sa kanyang ministry, it was entrusted to him by the Lord. Tingnan niyo po yung Colossians 1, chapter 1, verse 25. Sa Colossians 1, verse 25, ito po yung sinabi po ni Apostol Pablo. Sabi niya sa verse 24 ng Colossians 1, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of his body, that is the church, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you. He was a steward of the gospel. It was entrusted to him. Mga kapatid, kung tutuusin po natin, yung mga sulat ni Apostol Pablo is beyond ministerial work o missionary work. Kung idea lang po ng pag-mission, mag-start ng church, and then somebody will pastor the church, kung ganun po yung definition. Kung ganun ang definition natin ng trabaho lang missionary, magsimula lang simbahan and then aalis na po siya, then natin kailangan itong mga letters na to. Pero ginawa yan ni Apostol Pablo for the sake of the gospel. Ang ministry niya hindi simply natatapos sa pag-share po ng gospel. At lahat po tayo were entrusted with that.
na ibabahagi po natin ang salita po ng Diyos. Nawa makita natin that we were entrusted with that. Verse 18. What then is my reward? That in my preaching I may present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. Ano po yung pagyayabang ni Apostol Pablo? Ito po yung pinagyayabang sa verse 15. Ito yung ayaw niyang mawala, na ang gospel ay ibinibigay free of charge. Yun po yung gusto niya mapangyari para sa kanila. Kaya ano ginagawa ni Paul when he do it? Ito po yung hirap ng ministry. Verse 19. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews I became as Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. Tuloy ko na po hanggang sa Gentiles. Sabi niya sa verse 21, to those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but rather under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. Pare-parehas lang po yung kanyang punto from verse 19 hanggang verse 22. And that is, to do it all for the sake of the gospel. Anong kanyang punto? Sa mga Hudyo na mayroong mga batas, si Apostol Pablo ay ginawa po niya ang bagay na to alinsunod sa panuntunan ng mga Hudyo, pero hindi po niya sinasacrifice ang mabuting balita. Sa mga walang batas naman na mga Gentile, sumunod si Pablo sa kanilang mga sistema, not sacrificing the law. Halimbawa, ang mga Pariseo o mga Hudyo, ang mga grupo ng mga relihiyon sa mga Hudyo, nakagawa sila ng batas na hindi ka pwedeng kumain, alam niyo to, no? Hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi ka naghuhugas ng kamay. Hindi po yun naghuhugas ng kamay kamukha natin, ano? Ang mga Pilipino naman kasi laging nagkakamay. Mas masarap nagkakamay kaysa nagkukubyertos. At mas masarap nagkakamay kaysa nakaplastic yung kamay. Alam naman nating lahat yon. Dahil yung plastic, hindi mo makakain ng... Yung sabaw ng adobo at kanin na dumikit sa kamay mo, hindi mo magagawa po sa plastic po yon. Pero alam ko merong mas sanay kayo sa iba. Basta't ako hindi ako sanay na naka-plastic. Magugas talaga ako ng kamay. Mas masarap kumain. At yung iba nakakubyertos. Sarap kumain na nakakubyertos. Diring-diri naman yung iba sa atin kapag tayo nagkakamay. Kaya sa sobrang gaya natin sa kanila, pati pizza, kinukutsara natin. Tatawa naman sila, kinakamay nila. Marami din pala yung kamay nila, no? But anyway, hindi po yun yung ideya ng mga Hudyo. Ang ideya ng mga Hudyo is, meron silang ceremonial water na maghuhugas ka doon bago ka makakain. Si Pablo, pag nasa panahon ng mga Hudyo, paano yun? Pupunta pa ba siya ng Israel para maghugas lang ng kamay, para kumain sa ceremonial food? Hindi. It's like them. I live like them. I eat like them. Kaya yung unclean and unclean food ay mahirap siyang pagtugmain pag pinagsama yung mga Hudyo. But pag issue ni Paul, walang issue sa pagkain, then he will eat. Kasi Pablo, pagdating sa mga merong batas na mga Hudyo, ay meron silang panuntunan dahil siya ay Hudyo and si Timothy, they has to follow the law. Samahan niyo po ako sa Acts 21.
Acts chapter 21, tapos tingnan niyo po yung nakalagay sa verse 20. O, ganito po yung nakalagay sa verse 20. And when they heard it, they glorified God and they said to him, "You see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who have believed. They are all zealous for the law. And they have been told about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children or walk according to our customs." Ito yung issue, no? Huwag na sila magpapatuli ayon sa batas ni Moses. Pinapaforsake daw po yun. Sa Gentiles po pinapagawa yan, not for the Jew. Verse 22. What then is to be done? They will certainly hear that you have come. Verse 23. Do therefore what we tell you. We have 4 men who are under a vow. Take these men and purify yourself along with them and pay their expenses, so that they may shave their heads. Thus all will know that there is nothing in what they have been told about you, but that you yourself also live in observance of the law. May problema si Paul, di ba? O ito yung issue nila. Mga Kristiyano na mga Hudyo, ito yung problema nila sa'yo. By the way, ang nagsasalita ay si James, kapatid po ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary. Isa yun sa mga sikat na kapatid po ng ating Panginoong Jesucristo. One of the respected na leader po ng Jerusalem Church. Hindi siya kasama sa 12, but he is respected. Okay? Kaya niya magsalita at par with Peter. O kahit na sinong kasama sa 12. Kaya kapag pupunta ka sa Jerusalem sa panahon niya at gusto mong magkaroon ng wisdom, na kaalaman, go to James. Pag kailangan mo ng advice of practical things, go to James. So, pwede rin kay Peter? Oo, pero pwede rin mas maganda kay James. It's more practical sa maraming bagay. Tapos anong ginawa ni Paul? Tuloy natin ng 24. Take these men and purify yourself along with them. Bayaran mo na rin. Verse 25. But as for the Gentiles who have believed, we have sent a letter with our judgment that they should abstain from what has been sacrificed to idols, from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. O talagang bawal po yung Betamax, malinaw, espasyadong malinaw, tsaka dinuguan. 26. Then Paul took the men the next day. He purified himself along with them and went into the temple, giving notice when the days of purification will be fulfilled, and the offering presented for each one of them. O, siya na rin nagbayad. Pwede bang hindi gawin yan ni Paul? Yes. Ginawa po niya yan para sa mga Hudyo na naging Kristiyano. Ganun po yung pananampalataya ng taong ito. Sa mga Gentiles, kung maalala niyo yung Galatians, kumakain sila, pagkatapos biglang si Pedro tsaka si Bernabe, tumigil silang kumain. Oy, sabi na, ba't kayo tumigil kumain? May nakita lang kayo mga Hudyo, kanina kumakain kayo, ngayon hindi na kayo kakain. Yun po yung idea po nito. But he don't sacrifice the rules of God. Kapag immorality ang pinag-uusapan, hindi nakikisama si Paul. Hindi applied yung if you can't beat them, you join them. Hindi po ganoon ang point nito. Ang point nito is, when I'm in Rome, I act and live like a Romans. Hindi yung nangiinom sila, makikilasingan ka muna, pagkatapos mag-share ka ng gospel. Pag gising mo, nandun ka na sa bahay po ninyo, pagka ganun. If you want to share the gospel, Pastor, pinashare ako, but nagkaroon ako ng pagkakataon to share the gospel. Okay, do so. Shot po yun,
Baka nahati mo na yung inumin, tapos ikaw din umubos ng pulutan kasi wala ng budget. Hindi po siya ganon. It's your priority is to share the gospel. We follow the rules. We follow the law. Halimbawa, pagtuturo po sa mga school, dati allowed. No, magtuturo ng salita po ng Diyos, allowed. Kaya may rule na yung DepEd, ayaw nilang may storbo yung mga klase. Kaya hindi ka na pwedeng pumunta doon, magtuturo ka na lang. Sasabihin mo sa principal, pwede ako magturo dyan, kasi yung about sa moral value, totoo yun. Pero pag naapektuhan mo yung oras ng pag-aaral, hindi na po allowed. Hindi ka makikipagmatigasan doon. Maghanap ka ng paraan how to do it. Ang University Baptist Church ay magaling po dyan. What they do is, tumapat sila sa university, nagtayo sila ng building, may table tennis court doon sa loob, meron kang pwedeng gawin sa loob, tapos i-invite ka nila and they share the gospel after school. Doon po magaling ang University Baptist Church. Okay? Tapat mismo ng university po nagtatayo yun. Hindi yung magtatayo ka 1 kilometer from the school, tapos sasabihin mo university center ka, wala kang may invite po dun. Kaya tumatapat po yun sa universidad. Sa FEU meron, at least I know. Sa tapat po ng FEU, tapat na tapat talaga sila. Tinanong ko yung dating pastor doon, yun talaga yung concept namin. Sabi niya, we invite students. Meron kaming board games, pwede kang pumasok doon. Kung magpapatutor ka, may nagtututor kami doon. Then we'll invite you on Sunday. Ganun po yung kanilang technique. Gagawin nila at gagastos sila for the sake of the gospel. Dahil hindi tayo makapasok ba sa Bible sa mga schools, what we do is children Bible study. It's always effective. Magastos talaga. Kaya pag pinopost po namin yung gastusin, malaki talaga. Kaya pag natatapos po kami nagmi-meeting, magkano ang tira natin? Hindi kami masagot-sagot basta-basta nung ni Kuya Carlos sa laki ng gastos. Magkano yung pumasok? Magkano yung gastos? Pagpaparating na, hindi na namin alam, titipid tayo sa ganito, o ganito na muna, ganito lang muna, ganito. Pero magastos talaga. Pero we want to share the gospel. We want people mahiwalay siya sa relasyon niya sa demonyo at mapunta siya sa relasyon sa Diyos. Kung gusto natin mangyari yun, we spend for that. Kasi yung nakakarinig nito, we want you out from your relationship from the devil. At gusto namin kayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Attending the church will not save you. Katulad nung claim ng iba, pag pumasok ka sa simbahan namin, maliligtas ka kasi pag nag-rapture, lilipad yun kasi meron daw siyang tusok-tusok na ganon. Nilalagay po yun pag mataas ang building para makita ng eroplano. Kaya may ilaw po yun. Hindi lilipad yun. Susunugin ng Diyos ang mundo. Paano nililipad yun? Kasama sa susunugin. The kingdom of God is spiritual at gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Sabi ng iba rin, pag masok ka sa amin, ganun din sa amin. Kamukha sa iglesia, parehas pong mali po yun. Relasyon po yung gusto nating magkaroon at gusto ng Diyos. At hindi organisasyon. Kaya mga kapatid, ito po si Paul. He has the rights. Ito po yung pinakamahirap sa mga pastors. Pag na-invite ako minsan, Pastor, sabi ni ikaw mag-devotion. Sige po. May topic kayo? Bakit ako ang pinapag-devotion? Yes. Anong topic? Offering. Okay. Ginawa ko naman kasi yung pinapagawa sa akin. Naintindihan ko kasi mahirap pong mangaral ka sa simbahan mo and teaching offering. Akala lagi ng tao nangihingi ka ng offering para sa sarili. Pinakamahirap pong topic po yun. Sige, sabi ko, pag-offering ako po yung papag-preach ninyo at yayain. I'll do it para sa inyo. Kaya lang kalahati nung kausap ko, pastor. Yung pala, may patatamaan akong isa doon. Kailangan makarinig. Papapasukin mo na para marinig niya na to. Ganun.
Naisahan ako, But I have to do it with the pastors. The tithe of a tithe para sa kanila. Yung offering na na-receive niya, he also will give his offering to the church. Kaya mga kapatid, lagi po nating tatandaan, like Paul, our purpose is to share the gospel too. Ibahagi din natin ang mabuting balita sa iba. Sa iba naman, kailangan niyo pang mabuting balita para maihiwalay kayo sa relasyon ninyo mula sa demonyo patungo sa relasyon sa Diyos. Pag hindi kayo nahihiwalay, mananatili kayong hiwalay sa Diyos hanggang sa walang hanggan. Nawa, magkaroon tayo lahat ng relasyon sa ating Diyos bilang our God and us as His people. Hindi simply God and creatures, but God, our God will become our Father, and also we are sons and daughters or children of God and part of His kingdom. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa buhay ni Pablo. Hindi po namin to kaya. Siya, kinaya niya po to. And also some missionaries do it. At kinakaya po nila. Tulungan niyo po kami sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Nawa, tunay nga na magkaroon kami ng ganitong passion at magganitong desire and kakayanan na magawa po ang bagay nito. For us to share the gospel sa aming pong sarili-sariling kakayanan, help us as servants of yours na may bahagi po namin ng mabuting balita sa iba. Tulungan din kami o aming Diyos na lagi namin makita, it's not about money, but it's about soul. At ikaliligtas po ng mga kaluluwa ng mga tao. Tulungan kami, O Diyos, to be good servants of yours, kamukha po ni Apostol Pablo. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin.